Okay, magandang gabi po mga kabayaning Pilipino. Dito na naman tayo ulit para pag-usapan natin yung parang paninigaw ni Undersecretary Claire Castro doon sa isang sa isang reporter. Parang nagtaas kasi yung tono niya doon eh. Parang nasigawan niya, paninigaw or either no, parang nasigawan niya ganun. Parang kasi parang nagtaas yung tono niya during interview doon sa Malacanang Press, no. No, nung nag-live siya, and then may mga reporter doon na nagtatanong, tapos yun nga parang nag-trigger, parang nag 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 ano yung tone ng voices niya, yung tono ng pagsasalita niya. Hindi naman as in actually na sinigawan niya talaga, minura niya yung hindi, parang tumaas lang, no, tumaas lang yung niya. So ikaw, as palace phrase, no, officers, so ikaw yung nagbibigay ng mga impormasyon, no, na kung na ang update na balita about sa pangulo, update na balita about sa first family, ganon. Kailangan maging patience ka, pahabain mo yung pasensya mo kasi di mo talaga maiwasan dyan, kasi lalo na yung mga reporter, makukulit yan sila minsan. So kailangan mo lang maging transparent, no. So ipapakita mo lang sa kanila na kahit pa nagiging pressured yung trabaho mo, pressured ka sa trabaho mo, at the same time magiging ka pa rin, patience, no. Pahabain mo pa rin yung pasensya mo, hindi yung di porket andyan ka sa Malacanang Palace na-assign, then parang mag-aado ka na lang, na mag-aasta ka na lang na ikaw yung dyan, hari dyan, di ba? So kailangan din maging low profile pa rin tayo. Huwag po nating yung sarili natin na parang iangat natin yung sarili natin na para tayong na hindi no, para bang nakaano ka lang sa isang positions tapos para kang sino. Hindi, we should also, no, we should always think about, no, where we came from. Yan nga yung natin, kasi at the end of the day, matapos yung termino ng amo mo, babalik ka din naman sa ordinaryo, no, bilang isang mamayan, bilang isang mamayan Pilipino, babalik ka na din sa sa ordinary life mo. So yun ang dapat nating isipin. Kaya ito si Undersecretary Claire Castro, kahit dahil sa sobrang pressured na sa kanya, no, lalo na yung mga media na nagtatanong about sa update, no, about sa first family, and then di naman talaga maiwasan na may mga gano'n na makukulit na mga kagaya kay Miss Eden Santos, no. Talagang pag magtatanong yun, talagang kwento-kwento, talagang inuusisa talaga niya kung paano i-deliver yung questions, no. So kailangan din maging transparent lang din yung pag-deliver din ni Yusek Castro, hindi yung nagiging one-sided siya, no. Parang masyado siyang defensive sa sarili niya, and then at the same time sa ng Malacanang. So ano pa bala ang magiging silbi mo dyan? Kaya nga nilagay dyan bilang tagapagsalita, no, para i-report, ilahad sa taong bayan kung ano na yung nangyayari sa ating bansa. Yun yung natin eh. Hindi yung parang halata naman na parang may tinatago, no, na pinipilit na pagtakpan yung isang na kagaya ng wala naman talagang usok na mahawakan mo eh. Talagang sisingaw at sisingaw yan. Lalabas ang katotohanan dyan. Kaya much better, no, to be transparent sa paglahad sa mga informations, para at least alam ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoong nangyari.
Hindi yung nagiging defensive tayo, tapos at the end of the day, yun pala, pumutok na lang bigla na ganito, ganyan. So, sa'yo din ang babagsakan. Ikaw din ang babagsakan noon eh, yung si Castro eh. Ikaw din ang hanuan ng mga tao noon. Bakit napakasinungaling? Lalo na't lagi nyo piniprevent nyo yung, yung mga fake news. Pero, isa din kayo na nag-ano sa mga fake news, no? Fake news peddlers din kayo. Yung Malacanang, sa Malacanang First Palace, no? Sa communications office, fake news peddlers din, dahil nga hindi naman transparent yung paglahad niya ng impormasyon. Kailangan talaga maging ano tayo para alam ng taong bayan kung ano nang nangyayari sa ating bansa at ano nang nangyayari sa first family at sa presidente, no? Kasi lalo na't magsusuna, dapat maging transparent lang. So, yun lang po, no? Once again, lagi niyong tatandaan, kabayaning Pilipino, kung saan man kayo, sa lupalop man kayo ng mundo, lagi po nating unahin ang Panginoong Diyos at ang ating kaligtasan. So, maraming salamat po.